Ah, mga kakampi, simulan na po natin ang landas ng kwento ni Jake at saka si Jay. Di kaya Mimi, bago mo basahin ang sulat mong ito, ay nais muna kitang batiin ng magandang umaga sa iyo. Nagsimula ang aking kwento, Kuya Mimi, nung ako ay high school. Alam niyo, Kuya Mimi, pakilala ko si Jane, magka-classmate kami. At hindi ko akalain na malabat person ako sa kanya. At ang masakit, Kuya Mimi, ay si Jane ay aking magkaibigan kami. Pinalihim ang crush ko sa kanya dahil ayaw kong malaman niya. Kapag malaman niyang crush ko siya ay iwasan niya ako. So ayaw ko mangyari ganun, Kuya Mimi. Kuya Mimi, di ko akalain na si Jane ay may love ako sa kanya. Pero hindi naman masama na may love kahit bata pa, ika nga nila. Sadyang dumarating sa atin, Kuya Mimi, yung crush, yung puppy love na sinasabi nila pag high school. Hindi ko akalain, Kuya Mimi, na si Jane ay mawawala pala. Dahil ganito ang nangyari, Kuya Mimi. Nung kami ni Jane ay niyayaya akong lumabas. Masaya-masaya kami sa pinuntahan namin dahil halos ang saya-saya niya kasi nagbibideo kami hanggang sa ano-ano pa. At doon nagsimula ang nadagdagan, Kuya Mimi, ang aking nararamdaman kay Jane dahil napakaganda rin. Bukod sa maganda siya ay napakaganda ng boses niya, Kuya Mimi. So, Kuya Mimi, sana pagpatuloy mo ang sulat kong ito at basahin mo. Dahil para ito kay Jane, kung nakikinig ka man, Jane, ay para sa iyo to. Alam mo, Jane, sana naman ay hindi ka umalis. So, ito, Kuya Mimi, sabi ni Jane, paano kung mawala ako bigla? Sabi ko, ba't mo naman sinasabi yan? Ba't mo inisip yan? Hindi kasi, wala kasi ng mama ko at papa ko na uwi sila at isasama ako sa Canada dahil doon sila nagtatrabaho eh. Hindi ko pinahalata kay Jane talaga, Kuya Mimi, na nasaktan ako sa sinabi niya. Hindi ko akalain na talaga mawala pala siya sa akin. Dumating ang araw, Kuya Mimi, na si Jane ay dumating yung kanyang mga magulang at yun nga, isasama siya ng kanyang mga magulang. At isang araw ay nagpaalam sa akin si Jane, Kuya Mimi. Sabi niya, Brian, Jake, pwede tayo mag-usap? Oo naman, sabi ko. So, napag-usapan na. Diba, sabi ko na sa iyo na halimbawa kung paano kung mawala ako. So, ngayon, kaya ako magpapaalam sa iyo kasi isasama na ako ng bukas makalawa ng papa at mama ko. Dumating na sila galing Canada. Isasama nila ako. Alam niyo, Kuya Mimi, gaano kasakit ang naramdaman ko na kung kailan yung babae na pamahal sa akin ay bigla siyang mawawala. Napatalikod na lang ako, Kuya Mimi, at tumulo ang luha ko at nakita yun ni Jane. Sabi ni Jane, ba't ka umiyak? Sabi ko, wala.
Wala Jen, kasi masakit sa akin na mawala ka kasi kaibigan tayo. Hindi ko masabi Kuya Mimi ko yung kung ano yung totoong nararamdaman ko. Hanggang sa tumawala si Jen, akala ko ano na yung bakit ka umiyak. Akala ko ano yung sasabihin mo sa akin. May aminin ka ba? Wala Jen. Wala naman. Bakit? Mayroon ba akong aminin? Kailangan ba aminin sa'yo? O wala naman akong kailangan aminin sa'yo, di ba, Jane? Iwan ko sa'yo. Tanungin mo sa sarili mo at tumatawa si Jane. Alam niyo, Kuya Mimi, gusto ko na talagang sabihin kay Jane na talagang napamahal ako sa kanya mula nung kami magkaibigan. Pero natatakot ako, Kuya Mimi, baka iwasan niya ako. Pero sa wakas, Kuya Mimi, nagsimula na maisip na gusto ko na talaga siyang pagtapat sa kaniyang aking pagmamahal hanggang sa siya'y aalis, mawawala. So yun, Kuya Mimi. Sinabi ko na sa kanya, Jane, may pagtatapat ako sa iyo bago alam mo na mawala ka na sa akin. Hindi ko na ito inilihim sa iyo dahil total mawala ka na rin. Oo, inamin ko. Minahal kita, Jane. Higit pa sa kaibigan. Pero ang sakit-sakit, bakit ka mawawala sa akin? Ano ba kasalanan ko? Kung kailan pa ako napamahal sa iyo, ay saka ka pa mawawala sa akin. Kuya Mimi, grabe yung nararamdaman ko. Sakit-sakit, sabi ni Jane. Tapat noon pa, nagtapat ka na. Kung kailan aalis na ako. Kung kailan aalis na ako, saka mo pa yan sinabi. Okay, di bali, at least nalaman ko naman, Jake. Aminin ko rin sa'yo na may nararamdaman din ako sa'yo. Pero huli na punta na ako ng Canada, hindi ko na alam kung kailan ako babalik dito sa Pilipinas. Alam niyo, Kuya Mimi, sobrang sakit ng nararamdaman ko. Hindi ko akalain na ganun ang sasabi ni Jane na napamahal pala siya sa akin. Kung kailan, bakit napaka-lupit ng tadhana kung kailan ko siya na napamahal sa kanya at nalaman ko rin na mahal pala niya ako ay aalis na siya, mawala na siya. Kuya Mimi, isang araw dumating na ang oras na mamaalam na si Jane, aalis na sila. At tinawagan niya ako, hello Jane, aalis na kami. So paano? Ingatan mo na lang sarili mo na parang nararamdaman ko na parang umiyak rin sa telepono si Jane. Sabi ko, Jane, sige, ingat ka din sa Canada. Sana hindi mo ako makalimutan. Dahil hindi kita makalimutan. Hindi kita makalimutan, Jane. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang minahal ko. So, doon magtatapos ang liham ko, Kuya Mimi. Maraming salamat sa pagbasa mo sa liham ko. At sana magustuhan ng mga nanonood na nakakarinig sa kwento ng buhay ko. Kuya Mimi, anong may papayo mo sa akin? Napakasakit ang naman ko ngayon. Hindi ko akalain na mawawala si Jane. Kung ano yung minahal ko talaga si Jane.
Hello, Jake. Ang tanging may papayo ko lang sa iyo ay magdasal ka lang. Pagdasal mo na okay si Jane doon sa Canada. Alam mo, Jake. Alam mo, Jake. Tayo mga tao ay talagang sadyang dumarating sa atin yung tinatawag na love. Love at first sight. Ang nangyari sa iyo na love at first sight ka kay Jane. Ganun pa man ay wala tayong magagawa kung ano yung kapalaran na nasa atin, ipinagkalob sa atin ng Diyos. Siguro, oo, tama ka. Minahal mo nga si Jane, minahal ka niya, nagmahalan kayo, pero ang sadyang tadhana ang hindi pumayag na maging kayo. Kanga nila, may ika nga nila, kung sino pang minahal mo ay siya pang mawawala sa iyo. So, isipin mo na lang na isang panaginip ang nangyari sa inyo ni Jake. Jake, malay mo, baka magkita din kayo ni Jake pag-uwi niya, makauwi siya sa Pilipinas. At patuloy niyo ang inyong nararamdaman sa isa't isa. Importante, Jake ay nalaman din ni Jane yung pagmamahal mo sa kanya at nalaman mo rin na mahal ka niya. Jane, napakaliit lang ng mundo. Jake, mag-aral ka lang mabuti, magtapos ka ng college. Pagkatapos mo, malay mo baka makapunta ka rin sa Canada at magkita kayo. So hanggang sa muli, Jake, lubos akong humahanga sa iyo at nararamdaman ko gaano kasakit ang nararamdaman mo ngayon. So Jake, good luck na lang sa pag-aaral mo. Mag-aaral ka mabuti. At gawin mong inspirasyon sa buhay mo si Jane. Kung ano yung pinagsama nyo, ay gawin mong inspirasyon para makatapos ka at makapagtrabaho, magkapera ay pwede ka pumunta sa Canada. So ganun pa man, Proud to be you. hanggang dito na lang. Maraming salamat mga kakampi at nalaman nyo at napakinggan ang kwento ng buhay ni Jake. Sobrang masakit isipin na kung kailan mo minahal ang tao ay siya ay mawala rin pala sa iyo. Kaya ang payo ko sa inyo, kung may nararamdaman man kayong totoo sa mga babae, ay dapat ipagtapat nyo na. Kasi nasa huli ang pagsisisi. Pagtapat nyo sa mga nararamdaman nyo sa isang tao na mahal nyo siya. Huwag nyo ipagpapilihim kasi katulad ni Jake, nilihim niya kung kailan niya sinabi nawawala na pala si Jake. So sa muli, mga kakampi, ito po ang inyong lingkod na si Mimi Tukman na laging kukwentuhan kayo na tinatawag na landas. Maraming salamat po sa nagustuhan niyo po ang aking kwento.
ang kwento ni Chick sa buhay niya. Maraming salamat.